nga ah gitawag ko incubation enterprise. So ang modern ini nga mao gyud hapsay jud ba ang dagan ba tiyaw ba nga himuong hinog ang maong enterprise. So we have now this gitawag ko incubator management committee. So ang chairman ini mao mayor, then we have the vice chairperson, ang municipal economic enterprise officer. So naanay mo manage, and then we have the municipal planning development coordinator member, we have the municipal treasurer, budget officer, accountant, ang co-op development officer, ang municipal agriculturist, o ang representative sa local business sector. So sila magpo-compose sa board niya ng ikawag economic incubator enterprise. So, meaning po duha, doon ay one period nga sa 1 year period nga pahinugod ka ng maong enterprise. Then of course, pag tanaw na nga maayo na ang dagat, ipasang na ta, ay graduation. Okay na. Declare ka na na mauna yung mga enterprise. Go, go, go. Another na sa semana, na sa yung graduate, mauna sa day. Go, go with the blessings, tanan. Another na sa buwan, lagi na sa the business enterprise. Go. So pulos na din nga hinog. Giagam jud ni niini karon gitawag ko economic incubator enterprise. So ang role sa LGU, pinaagi niya ng gitawag ko incubator na board, no? Led by the mayor with niini karong municipal economic enterprise officer. Sila yung tanaw ining nagkadaligan ng mga enterprises. So, matuman ang giingon na parents patuloy na the government mao'y nahukog inikanan. So, dagan ang tanan, dagan. Wala just imagine, doon na kay napok, di ba? Ka mga daliri ba? So, nagkadalian ng mga enterprises. So, pag-move nagkadalian ng mga enterprises, punos ni pasok sa gobyerno. Gi-lunch ni sa gobyerno, gipakataw ni sa gobyerno, pagpakataw na imbuke ni sila, supervise sa gobyerno, book na nag-adjust ni sa gobyerno with the awarding system. So, ang mahitabo, pinakaligpon na public corporation. Kung nahimo sa mga private corporations na intact sila, wala na sila taxation power, wala. Wala'y police power, wala'y eminent domain power, wala. Pero ang ilang power nagsukat sa gobyerno, imagine, dili sila operate without the government. Here comes the government itself, which is a public corporation, maunay mo move sa economic. Very powerful. So, maunay partnership system. Na kining incubator, kung di katapang kay, may agree ang trainings. Okay? So, another one, maunay, no? We have now the partnership. So, nakatay linkage, national government agencies, government financial institutions. So, labi na kay naan na mo'y umaabot na gitawag DTI na office. Anhan kita ang inyong headquarters na state universities and colleges. Connect to ng tanan. Connect. In other words, ang ako mga estudyante, pag eskwela pa na sila, madrasin na sila kay dito apply ang ilang skills. Na ay waiting jobs, no? Na paabot ng mga trabaho. Chambers of Commerce, another one, cooperatives, mga banks and financing institutions, investors, technology companies. So, kompleto sa mga data sa economy. So, anhan na diha, buog na sa natin.
Then another one. We have here the industry associations, research institutions. Okay, RD, research and development, no? Development organizations, other public and private entities. Mo yung mga partnerships na to na i-apply. So, doon na tayo fees and charges. So, by none, ang hinagri mo come in ang income sa gitawag incubator enterprise. So, we have the co-working space, incubation facilities, office space, training and seminars, na natin conference and meeting rooms, o banana fees, laboratory equipment use, internet, pinaka-importante, ICT facilities, product display facilities, at business development services, other authorized services. So natin schedule of fees. Kaya ang fees, take note, pwede ba ang inyong enterprise, makabuot-buot ba mo o collect inyong ng kaugalingon? Yes, no? No. So, kinsa man ang adunay authority pag-impose, pag-determine na maunay i-collect na mga fees? Kinsa man? It is the sangguniang bayan. Okay? So, kanang mga fees na i-impose na kada iyang mga enterprises, ipaagi na sa revenue code. So, anha diha sa revenue code. Pero sa atong enterprise code, naadihay mga fees, pero basics lang na, pero ang overall fees, adto na, tiho na siya, adto na sa revenue code. Okay? Basta kay mo collect mga fees, it is isang buniyang bayan mo himuan na. And that enterprise, igo lang mo recommend na maunahin ang i-impose. Okay, bakit ha? Now, mauna na yung nagkanayang Business Incubator Enterprise Fund. Appropriations sa municipal government, lawful fees and charges, income gikan sa mga facilities, grants and donations, and at national government assistance. Kini mo come-in ang assistance national government para sa pundo ini. And we have the provincial government assistance, proceeds sa lawful partnerships na grants and from development institutions o ubang mga sources. So asa na ito gamiton ang income ini, no? Use, maintenance facilities, dugang pang mga equipment, business incubation program. So, gamiton ni kanan. Technology development, training and mentoring, improvement of facilities, market development, enterprise support services. So, mo na kadamitan. So, ongoing so ang pagdagan, non-stop, ongoing. Mo na yun. Okay, next. So, transparency and accountability. Take note, under ka sa COA, no? Commission on Audit. So, now we have the annual report. So, naatay annual report. Unsa may report number of incubated enterprises. Bilang po enterprise, nilimpuiga na produce na himo ang nagkadaliyang enterprise ni ining tumiga gipagkatao, ipahibukso sa LGU. Mao ni ang report. Another one, we have the businesses graduated. Pila nagkadaliyang mga business na may-graduate, no? Himo na sila. No? Employment generated. Imagine, ano ang gitawag ko? Mass employment system. Na sa usang paagi, na ang katauhan yun mass employed. Pinagi ini, mass-based employment. Katauhan yun. Gitawag kini o, niya patay gitawag ko, revenues generated services. Partnership established projects implemented. So, niya tayo mga prohibited acts. Sagad sa mga prohibited acts, respect na minor na mga changes. No? So, na. And we have the implementing rules. Of course, ipagin na sa executive order, that will be issued by the Honorable Mayor. So, matag enterprise, do not implementing rules. Okay? Maunay detalye ni ining code, mao'y basic
governing ordinance, governing code, niining inyong specific enterprise. Okay? So, mo ni dagat. And then after that, mo ni yung mga specifics. Natay interagency and private sector cooperation. So, interagency, no? In the spirit of cooperation, ang municipality mo encourage of cooperation sa municipal business incubator o iyon sa private sector academy. So, naakay coordinations na industry and government agencies. So, again, there is an assurance na ang nagkadaiya in minimum, ang basic na to 38 ka mga municipal enterprises. Doon ay gitawag ko giya na mabuhit ni, ma-realize ni, pinaagi ni ining gitawag ko economic incubator enterprise. So, pagpaka na to, ngayon one enterprise incubator. Okay? So, karon, ano na kita sa another enterprise? Unsa man, mao na kini gitawag ko agricultural training center. So, Berwila is an agricultural video, di ba? Agricultural aspect. So, anhin ka mo take the opportunity. Anhin na to, katang oportunidad, ang iyang pagka-agriculture. So, anhin ka mo kami, no? We have now the Agri-Trading Center. So, kung sa inyo itawag na siya o MATC, Municipal Agricultural Trading Center. Okay? So, ang mahirap po dili ba sa itong agriculture code, na agriculture code, kinahanglan gitawag ko pro-life, pro-nature. Di ba po siya? Yun yung agriculture code, pro-life, pro-nature, na do away na wala na genetically modified organism. Wala. Wala na mga carcinogenics. In other words, ang atong agriculture is organic system. So, ang atong agricultural aspect, production, organic, which is pro-health. So, dili magka-cause of disease. So, mauna ang mahitabo sa pag-market na sa mga products. No? So, it is ang pag-agin directly managed sa government or pinaging management contract, lease, agreement, joint venture, cooperative management agreement, PPP, etc. So, ang ato mga policy, declaration of policy, self-sustaining local government economic enterprise, agricultural training. So, mahitabo, makita na ito na ma-establish na doon ito ang Berwila Agricultural Trading Center. So, kampi na ng mga agriculture. No? Then we have now the improved farm-to-market linkages and reduced post-harvest losses. Kaya sa doon, pingon na, kinsa may kukumpra ini, mga grabot na itong mga products, no problem, kaya naman another enterprise na mausay mo cold storage ng enterprise. Kumplito na ito ang mga needs, no? Isig ka coordinate ang tanan. No? And then we have to promote food security, value addition, and agricultural productivity. Di ba sa kayang workshop, atong i-discuss na usa ka kining mangga, mangga. Okay? So, pilay price ini mangga. So, mo dinay gitawag ko una dinay na una. Value added, imo na nang i-process na nimo na. Of course, na-added na ang value, no? So, daghan ang mga pamaagi kay ang atong system sa economy na atay gitawag o production economy. Ang production, kita mo i-produce. Okay? Kita i-produce. Ikaduha, processing economy. Ang processing, ang i-produce sa mga mangga, i-process para ma-preserve. So, himo-uning sa manin, hindi. O himo-uning kung saan i-process na ito, ma-preserve, i-processing.
Kung asagad sa ikatulog, itawag nag-service economy, nagkadaiyang ng mga serbisyo. O na yung nagtabo, no? So, katong incubator is service economy. Okay, so getting trading center, nakakatay trading facilities, wholesale trading hall, so, unsay kalainan sa commercial center o sa agricultural trading center? Unsay kalainan? Commercial center o i-commercialize, no? Pero ang agricultural trading center, focus na gina sa agri-products. O, focus na gina no? So, mas bapo rin, no? Retail market, gawas sa wholesale, na pa sa retail. Farmers trading area, gilihat na, no? Ano yung bagsak ang area ng comprador? Kasi po trading area, ay kay livestock trading area. Poultry trading area, auction hall, another auction sale nila, commodity exchange area, natin post-harvest facilities, cold storage warehouse. So dili mga dakot ang mga produkto kaya kay cold storage. Okay? Ma-preserve na no? Ma-preserve. And natin dry warehouse, natin packing house, sorting and grading area. Kumplito ni sila, kumplito din. Very important. Renatay weighing station, drying facility, rice milling facility, corn milling facility, feed storage, agribusiness facilities, food processing center. So diba siyang agri-breeding center, kumplito na siya tanan. Kumplito na po sa area. Ayaw lang mga 2 hectares na. 3 hectares. No? Kumplito na siya sa area. Pinaka-kumplito. O di, natay farm, natay seed distribution center. Fertilizer distribution. So, ang kuwang na ito ini, kanang organic fertilizer. So, ang nakadiha, imuha ka na, ang nakakumpra ko ng mga organic na mga fertilizer. Ano diya, so, from this municipality, from Peruina, copy na ang ban ng mga lungsod ini. No? And then we have the agricultural laboratory, natin farm equipment rental center, veterinary clinic, kung ito, natin plant health clinic, commercial facilities, restaurants, food court, hinawag din sa mga on. Kung ito na, business center, support facilities, administration office, information center, training hall. In one area, one store takes it all. One agri-trading center, kumplito ng package. Kumplito na. Nakakay conference rooms, public restrooms. Of course, ang prayer room. Prayer room. So, may tabog na hindi mo na nag-usap na na purpose, di ba nila purpose Christi, Monday, Christ. So, mo na yung usaka enterprise na founded of Corpus Christi. Okay? So, morning. Okay. Now, we have the first aid clinic, security office, truck terminal. Systematic na ang tanan. Systematic na. We have the parking area. Nato yung waste management facility. Okay? So, morning, that will be managed, kining ato ang Agricultural Trading Center Management Office. Ubos gyapon na sa pagdumala sa overall management sa Municipal Economic Enterprise Office. And then, coordination sa Municipal Agricultural Office. So, muna ilang mga functions, pag-maintain sa trading center, lease sa stalls, etc. Yung Municipal Agricultural Trading Center Enterprise Fund. So, asa na sila mo source out of about ini maong agri-trading center. Ang ilang income is sikat na sa ining stall rentals. Okay? Warehouse rentals. Cold storage fees. Auction fees.
weighing fees, market service fees, truck parking fees, equipment rentals, training fees, commercial rentals, advertising fees, grants, donations, uban pa. So, unsa may lang kagamitan ini. So, nanay system, dili sila mupataka o gasto. Naa ang system. Personal services, of course. Ang sweldo. No? Ang sweldo. Dakutan income, dakutan abot, mas dako ang sweldo sa enterprise kaysa diya sa government. Depende sa production, depende sa abot sa enterprise. Okay, so we have now, no? Facility maintenance, equipment procurement, cold storage, market promotion, etc. So, mao na ang listahan sa mga kagastuhan, no? Out of the income of the agri-trading center. So, mao na yung mga schedule of fees, wholesale stall, pilay so dato ini, ang pasiyan, pilay niya, retail stall, pila, cold storage, etc. Pilay bayar na, naana niya ang lampuhan to be determined with the sanggunian upon recommendation of the concerned office. Okay? Now, more na lang ang parking fee, equipment rental, training hall rental. So, ang itong market operations, more na i-maintain ang transparent trading procedure niya i-update ang commodity price information. Kinanglan din i-update niya price. Now, then here is one pinaka-striking point. Pagkutanan, ano ba na mahal man ang atong pamalito? Kan pag-iyon sa President 20 pesos kilo rice, how come that this didn't materialize? This should i-realize na ba? Na ba tayo control? Ha? Mahal tanan. So, sa may nagkapag-post na imahal, lukoy ang mga farmers. Lukoy ang mga farmers kay ang abuno tinamahalan, kunya napapay mo buwang pa o ang kwarta gikan sa mga business, pinansi, kunya palito nila ang tipase, Ibang batuhan atin ibang pagkalukoy ang mga farmers. Pagkalukoy ang their livelihood is not protected. What do? Pagkalukoy. Pero karon, natuan mo dahil mga sila. So, ang mahitabo, mamalit. Pagpalit ng times 3, times 4, times 5. In other words, what should masumpan? Now, ang reason sa nila, imahal yung fertilizer, mahal yung tungkol kay imahal ang gasolina. Ito sa ligo sa gasolina. Hindi karon is world control sa economy. Imagine, ang pag-increase sa gasolina, mo increase o 7 pesos, pero mo decrease o 50 centavos, 1 peso. Karon mo si manahamoy ng ko. While naka-increase sila o 7 to 9 pesos, i-decrease sila karon o 6 pesos. Pero never in the history na i-decrease sila ang labaw sa increase. Dahil at kung nakita mo, ano man ha? Anong dili man ka-regulate ang Department of Energy? Ang hinungdan di ay deregulation law. Na-arrest ang Congress. Parang kung pa po sa 1980s, Tatan, Francisco Tatan, gagabas ng bill na dili na magilabot ang gobyerno mahitungod sa oil, konsay, etc. control, no? Pasagdan sila. Parang tira pasagdan sila. So, dili ka katamin. Now, it's now the time nga ikat sa grassroots. Itay mo sa ekonomiya. Ma-reverse din ka na, ma-reverse din. Let's have a system na very intact, very solid na system. Bungtad na. Ano? Na sa Mateo 19:30, ang mahiruna, maulahi. Ang maulahi, mahiruna.
Na sa Revelation 18:24 na collapse ang mga business. Collapse. Once starting tayo market first, collapse ng mga market first. And that will happen. That will happen. So isulit lagi na to, isulit lagi na to. No? So we have here, guidance, divine guidance ni. Support the farmers is unfisted po. Okay? So mga kanitanan ang mga pagdagan, no? It starts here, requisite. Okay, so prohibited acts, okay. So the same ni transparency and accountability under gipunta sa kuwa. Okay, proceed. So master plan, okay. So arita sa master plan, no? Sa master plan, naatay trading zone. So under sa CLUP, comprehensive land use plan, i-identify na ang trading zone, agri trading center, identify. Wholesale market, retail market in ang area ang wholesale agri trading market dali napita. Okay? Farmers market. Kaya nahita mo, ako farmer ko. Pero mauuhdan ko sa bugas. Natural ko sa mga commercial na business, mo times 5. Kini, na ay farmers market. So ikaw, farmer ka o kumay, na ay i-suspend din at mo sa paliton as if that the same sa imong gibalikan. So ito na yun ang how do we save ang mga farmers? Madasig at nanang grasya sa langit-langit ng bisay. So nag-discourage din market, farmers market. So nakatay fish trading area, livestock trading area, auction area, post-harvest zone. So kining ka ng drying facilities, rice and corn processing area, agribusiness zone. In other words, as an agricultural area, naanatanan ng mga facilities ang mahiro ini mga farmers. Nagkaroon sa mga wala mo, waknay umay sa tukon. Pulos dried up. Na kung gilibot ang mga kabarangaya, ano man huwag support na free na ikaduha, ang gi-farm nila mauna ang TikTok. Di ara sa sipon. Na ikaduha, ang ilang mindset o mag-umata, wala ka o taga-bukid. Mag-umata or outside ka sa kalibutan. Mga may mindset na i-reverse. Kaya patay ang tanan by farmers. Na ang pag-uma is productive exercise. Na ang health na mag-start sa agriculture. Katong sa liha, mag-doctor siya, i-enroll na siya for semester. Pagka ikaduhang buwan, ano ba na siya na posible ba na instead mga medisina, pagkaon mo ay magka-health na to? So, explain. The food is medicine. Dito, ikundang siya o eskwela o doktor at to sa agriculturist. And na-alde preventive medicine. So, muna i-reverse na to ang concept. Mindset. The best doctor are farmers. Papagkasa ng farmers, right? I am a farmer. Alam mo, dili na mong yuta. Dili na mong yuta. Ako, ang nakakort ka na. Hindi na mong tugiyan na kami na sa akin, etc. I'm a farmer. Nagsugod ko bata, city ang Diyos. Bubanis tatay, katnomit balangkoy, kamuti, anak. So, born ko mahilig ko farm. Kung ano sa panahon. That's my pinaka-paborito na ko farming. No? Pero, lahi ako kung abot. Ang lang exercise. No? Okay, so, cooperative offices, yan ang tanan, banking, financial